hindi mo pala gusto yung food. Pero curious lang ako, bakit parang wala namang natira sa plato mo? Ang dami mong napansin sa pagkain, hindi ka naman talaga kasama sa plano. Nagreklamo ang boyfriend ni Mama na hindi daw masarap ang food sa restaurant. Kaya sinagot ko siya ng, hindi ka naman talaga invited. Bakit ka kasi sumama? Hi, I'm Venture. Tawagin niyo na lang akong C, 25 years old. Nagwo-work ako bilang lady guard dito sa Cabanatuan. Hindi ako lumaki sa kumpletong pamilya dahil maaga kaming iniwan ni Papa. Hindi dahil gusto niya, kundi kinuha na siya ng panahon. Kaya si Mama na lang ang kasama ko sa buhay. Siya yung taong pinaghuhugutan ko ng lakas. Kaya kahit magkaroon siya ng love life, hindi ako tutol. Basta masaya at nirerespeto siya ng lalaki, suportado ako. Kamakailan lang, umuwi ako sa Palayan City para sa 65th birthday ng lola ko. Ilang buwan ko na rin silang hindi nakikita dahil sa duty ko. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako nagulat na may bagong lalaki na naman si Mama. Tawagin na lang natin siyang Mio, 30 years old. Unang tingin pa lang sa kanya, alam mo na yung tipo ng maangas ang aura pero kulang sa substance. Pero okay lang, hindi naman ako umuwi para mag-judge. Hindi ko siya ini-invite sa buhay namin pero kung masaya si Mama, titiisin ko. Before pa dumating yung birthday ng lola ko, nag-iisip na ako kung paano ko sila ititreat. Wala akong time maghanda sa bahay dahil sa shifting schedule ko, kaya nag-decide akong kakain na lang kami sa labas. Hindi ko pa kayang in-granding celebration dahil wala pa akong maraming pera. Pero at least, alam kong maa-appreciate ng lola ko ang treat ko para sa kanya. Nung araw ng birthday ng lola ko, sumakay kami sa sasakyan ni Mio papunta sa restaurant. Tahimik lang ako sa biyahe at iniisip ko kung magiging okay ba ang lahat. Gusto ko lang mapasaya si lola kahit isang araw lang. Pag upo namin sa restaurant, sinabi ko agad, Order lang kayo kahit anong gusto nyo. Ako ang magbabayad. pero sabi ni Mama, ako na ang bahalang pumili. So ako na ang pumili ng food namin. Pinili ko yung pagkain na alam kong gusto nila. Pasta, chicken wings, ilang ulam na may sabaw para kay Lola at dessert. Hindi lang basta random order yon. Alam kong favorite ni Mama at ni Lola lahat ng pinili ko. Then dumating yung food namin. Hindi pa nga kami nakakasubo. Narinig ko na agad. Hindi masarap yung chicken wings na in-order mo. Mas masarap pa yung barbecue sa kanto. Tapos yung boyfriend ni Mama kumagat sa chicken wings at biglang nag-comment. Ang pangit ng lasa, hindi bagay sa panlasa ko. Napatingin agad ako kay Lola. Tinanong ko kung okay lang ba ang lasa ng food. Baka gusto niyang lumipat kami ng restaurant. Pero ngumiti siya at sinabing, masarap naman, okay na to. Kumuha ko ng pagkain at trinay ko lahat ng nirereklamo nila. At sa totoo lang, wala namang mali sa lasa. Sakto lang at maayos. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung arte nilang dalawa. Lalo na yung boyfriend ni Mama na halos hindi nga mukhang dumadaan ang sabon sa mukha niya. From the start hanggang matapos kaming kumain, puro reklamo. Hindi nila na-appreciate yung food. Walang kahit simpleng thank you na sinabi nila sa akin. Hinayaan ko na lang sila dahil baka iba ang panlasa nila sa amin ni Lola. Pag uwi namin sa bahay, hindi pa tumigil ang boyfriend ni Mama. Bigla siyang nagsalita. Hindi masarap yung food doon. Dapat sa ibang restaurant na lang tayo nag-celebrate. Napatingin ako sa kanya habang nakatayo sa pintuan. Kalma pa ako nung una pero ramdam ko na yung init sa dibdib ko. Seryoso ka? Kung hindi masarap, bakit inubos mo? Hindi ka pa nga nahiya, nag-extra rice ka pa ng dalawa? Eh kasi gutom ako. Kung gusto mong kumain sa iba, edi sana lumabas ka kanina at pumunta sa iba. Imbes na magpasalamat na lang, nagreklamo ka pa. Ni thank you, hindi mo magawa. At next time, kung family celebration, huwag ka na sumama. Saglit akong tumigil at tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa. Tinanong ko siya, family ka ba? Kinurot ako ni Mama sa braso. Sumobra na daw ako. Feedback lang yun, may karapatan siyang mag-comment dahil food review yun. Pero Hindi naman siya vlogger para sa mga food review na ganyan. Ngumiti lang ako. ang may karapatan lang mag-feedback, yung may ambag. Naglakad ako papuntang kusina para uminom ng tubig dahil nauhaw ako sa reklamo ni Mio. Pagbalik ko sa sala, nagkulong na siya sa kwarto na parang batang napagalitan. Hindi ko siya nakitang lumabas hanggang sa bumalik ako ng duty. Sa totoo lang, hindi ka food critic. Freeloader ka na maingay. You ate like a king pero asal mo parang gutom na walang manners. Next time, bago ka mag-review, siguraduhin mong ikaw ang nagbayad. Kung wala, manahimik ka. Libre na nga, may gana ka pang umarte. Anong silbi ng pagiging lady guard ko kung pang supalpal sa tulad mong kupal hindi ko magawa?
May isang realization lang akong hindi ko kayang i-ignore. Hindi lahat ng pinapakain mo marunong magpasalamat. At sa mundong to, hindi lakas ng loob ang maingay, kundi kapal ng mukha.